1994, April 9. Bago mag 12 o'clock midnight. May nag-report sa station, hindi normal ang development doon sa bahay. Parang walang tao. Yun ang natagpuan nila. Patay na yung tatlong mag-anak. Natagpo ang nakahantusay sa sala ng bahay nito ang mag-iinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Liz, 6 na taon, at Angeline, 4. Ang motibo, lasing, under the influence of either drug or alcohol. Nangungutang puno, hindi pinautang ni Mrs. Arandia, kaya pinatay yung tatlo. It was actually a massacre. Until such time, nalumabas ang pangalan niyan, Elmer Palikpik. Pinaresto si Elmer Palikpik, nagyayabang na may kaso siya at pumatay siya ng tatlo. High ka sa drugs, gano'n? Hindi damo po lang mga piraso na. So, under influence ka ng drugs? Hindi naman. Yung nanay, mahigit ang 50 ang sugat. Yung bata, yung 4 na taon, ang 17. Yung 6 na taon, 18. Eh makita mo talagang galit na gustong pumatay. Yung isipin mo paano ginawa. Yung biktima, palagi mo, nakahiga na. Tapos, bumilang ka kung ilang saksak pang ginawa. Siyempre, pag saksak mo isang tao, tumba. Yun, susundan mo pa. Kahit na 20 na lang. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi tatlo sila eh. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, ganun. Gaya nyo, kami rin ay nagtatanong, kailan matitigil ang mga nakakabagabag na mga krimen? Tao pa nga ba ang nakakagawa ng mga ito o hayop na? Dream house kung ituring noon ng pamilya Arandia ang kanilang unang bahay sa Lipas City sa Batangas. Mula nung nangyari ang massacre, ang bahay hindi na tinirhan pang muli ng naulilang padre de pamilya na OFW noon sa Saudi, si Ronald Arandia. Dahil sa malagim nitong kasaysayan, ang bahay patuloy pa rin ngayong pinangingilagan. Sa tuwing ako'y dumadaan dito sa harapan ng bahay na ito, tumatayo ang balahibo. Ako'y nagro-rosary habang naglalakad. Hindi ako natingin sa bahay na yan. Pero ang